purihin ang Diyos sa araw na ito na ating pag-uusapan o ang aking ibabahagi ay mayroong title na Mission and Vision. But before anything else, tayo muna ay manalangin sa ating Diyos. Aming Ama sa langit, kami po, O Diyos, ay patuloy na lumalapit sa iyo at humihingi, Panginoon, ng iyong patnubay. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na kami ay magkaroon ng kaunawaan sa aking ibabahagi sa araw na ito upang ito, O Diyos, ay aming maisagawa ayon sa iyong nilalayon, ayon sa iyong panukala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin ang Diyos. So katulad nga sabi ko, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa misyon at vision. Dahil alam naman po natin na ngayon ay ilang buwan na lang, no? Matatapos na naman ang taon. At harap na naman tayo sa panibagong taon. Katulad nga ng habilin ng ating punong bishop, ay ito po yung nirarally natin ngayon sa ating mga sermon. It's about evangelism and discipleship. At talaga rin naman na tayo po ay nagkukumahog dahil po yung ating ginugol ay double the double. And next year, ay nako, multiplication na po tayo. Kaya kailangan ay maunawaan natin ng lubos yung mga salita ng Diyos na aking ibabahagi ngayon upang ito ay ating maisakatuparan. So tayo po bilang kabahagi sa simbahan ng JCSGO, Jesus Christ Saves Global Outreach, tayo po ay may misyon. Ang misyon ay isang asignatura o assignment na nakaata sa kahit kanino o kahit ano, ukol sa politika, ukol sa paglalakbay, commercial, o relihiyon. Tayo po ay mayroong misyon. Katulad na nasabi ko, ang misyon ay isang layunin, tungkulin na dapat isagawa o gawin. Ito ay pagkatawag ng pangrelihiyon, itong pag-uusapan natin, lalo na sa mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Hesukristo na humayo sa buong bansa at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Hesukristo. So itong misyon, ito po yung pinakabuod na layunin ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Ito po yung misyon natin, Mission POW. Nang ibig sabihin ng POW ay Philippines, Asia, and World. Ito po yung ating asignatura na dapat nating gawin, isakatuparan natin dahil tayo po ay mayroon pong mission statement at ito yung ating mission statement. To fulfill the vision of seeking and saving the lost, discipling them until they are established and training them for future leadership. So ito po yung ating sistema. Ito yung dapat nating gawin. Ito yung dapat nating isakatuparan. Hanapin at iligtas ang nawawala. So gagabayan tayo, gabayan natin sila at patatagin yung mga bagong mananampalataya. Amen. At turuan sila, sanayin sila na maging leader sa hinaharap upang maipagpatuloy yung misyon. Katulad ni David, mababasa po yan sa Acts chapter 13 verse 36, na si David ay naglingkod siya noong sa kanyang henerasyon. Isinakatuparan niya yung kalooban ng Diyos. At gayon din po tayo. Gawin natin, isakatuparan natin yung misyon. Mayroong misyon ang bawat isa sa atin na born again o Christian upang may pagpatuloy natin sa mga susunod pang mga henerasyon, yung ninadasa ng Panginoon na umabot, patuloy ng umabot ng mga tao para sa Kanya at sa Kanyang kaharian. So ang gospel o ang good news, ito po ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. Ano yung good news? That Jesus Christ died for our sin. Tayo po ay nagkaroon ng righteousness sa harapan ng ating Diyos Ama. At ang Panginoon Hesukristo ay hindi lang siya nanatiling namatay, kundi siya ay nabuhay na maguli. At siya ay maghahari magpakailan-kailanman. Siya ay hari at Panginoon ng lahat. Matthew chapter 24 verse 14, ito po yung ating text. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. Mabuting balita, Biblia,
at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. So, ang sinasabi dito, ipangaral. Ano ito ipangaral na to? Alam po ninyo itong salitang ipangaral ang mabuting balita. Ito ay responsibilidad ng bawat mananampalataya na dapat na matapat na ginagawa at patuloy na yumayaon, humahayo sa lahat ng bansa, dako ng bansa. Yung po yung sinasabi dyan, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon upang kukunin niya yung kanyang iglesia. Ang iglesia ay ikaw, ako, ang mga mananampalataya. Amen. Praise God, to go before the Lord's unexpected return. Hindi natin alam kung kailan ang balik ng Panginoon, tanghali ba yan, umaga ba yan, gabi ba yan. Hindi natin alam. So ang kailangan natin, tayo ay patuloy na gawin din yung pinag-uutos sa atin ng Panginoon na humayo at gumawa ng mga disipulo. Kasi po sa mga huling araw, at ngayon na nga ang huling araw, yan po ay mababasa sa 2 Timothy chapter 3, na magkakaroon po ng religious deception. Nandiyan na po yung mga pandarayang mga katuruan, mga kasinungalingan, katulad ng mga nagsasabi na si Jesus ay tao lang. Hindi po siya basta tao lang, kundi siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Yun po yung sinabi, salita ng Panginoon. Ang daming mga panlilinlang na katuruan ngayon sa Biblia. Kaya napakahalaga na tayo po ay may pag-aaral katulad ng ito upang mabuksan at magkaroon ng kaunawaan ang ating kaisipan. Ano pa? Mayroon pong nandyan na po yung social and political upheavals. Grabe ang gulo ngayon sa ating daigdig, hindi po ba? Nandyan ang mga natural calamities na dumarating. Mga sinyalis yan yung matinding bagyo, baha, ano ba, mga lindol, ang dami nangangamatay, taggutom, pestilence, nandyan na po yan eh. Ano yan, yung mga disloyalty, persecution, matinding mga pag-uusig, nandyan na po nakikita na natin at yan ay pasimula pa lamang. Panimula ng bago dumating ang huling panahon, yung end times na tinatawag. So sa kalagitnaan ng paghihirap, ang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ikaw, ako, tayo na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay matyaga at masigasig na ipinapangaral ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Ang dami ng masamang balita ngayon, but purihin ng Diyos, mayroong mabuti, magandang balita mula sa Panginoon. Ito yung pagliligtas niya sa lahat ng mga pangyayari na hindi mabuti sa ating panahon. Kaya naman ang Panginoon Jesucristo, sinabi niya rito na bago siya manumbalik o bumalik dito, ay kailangan ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ipangaral ang pagliligtas niya. Amen. Sa lahat ng bansa, saang dako ka man, saan ka man abutin, ipangaral ang salita ng Diyos. So ito po yung tagubilin ng Panginoon Jesucristo bago siya umakyat sa langit sa mga disipulo. At yung tagubilin yan ay sa atin ngayon. Amen. Sa atin ngayon, yung mga tagubilin na yan. At ang Panginoon Jesucristo, sinalita niya ang patungkol sa end times and final judgment. Darating po yun upang tayo ipakita sa atin ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na kailangan madali ang pagkilos ang gagawin natin. Wala na yung patumpik-tumpik pa sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa bawat tao, sa lahat, walang pinipili. At dito po sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20, sinabi ni Jesus, sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe, teaching them to do all the things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So dito po ay isang utos. It is a command to us na tayo po ay humayo, go. Ito yung utos ng Panginoon Jesucristo na ipangaral ang mabuting balita
in season or out of season, napapanahon o hindi man napapanahon, ipangaral ang salita ng Diyos, gumawa ng disipulo para sa kaharian. Amen. Praise God. Ang Panginoon Kristo ay iniwan niya ang mga disipulo ng mayroong huling habilin at ito ay yung gumawa ng maraming disipulo. Go! Ito pong salitang ito is not just winning souls, but also for nation transformation. Changing their mindset with the Word of God. Kasi walang maaring makapagpabago sa sitwasyon, sa kalagayan ng isang tao, sa anumang pangyayari, sa paligid natin, sa bansa natin, kundi ang salita ng Diyos lamang. So ito po yung dapat na mag-udyok sa atin o gumanyak sa atin para tayo ay patuloy na humayo at gumawa ng disipulo ang pag-ibig ng Diyos. Nakasulat po yan sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay maligtas, hindi na mapapahamak, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Amen! Ninanasa ng Diyos na ayaw niya ni isa man ay mapahamak, ni isa man ay mapunta sa impyerno. Yun po yung puso ng Diyos sa bawat isa. Kaya tayo bilang mananampalataya ay inaatasan na isa katuparan, yung huling habilin ng Panginoong Kristo at ito yung nilalayo ng Diyos sa atin. Amen, na maipahayag ang kanyang salita. At pag naipahayag na sa lahat ang kanyang salita, the end will come. Darating na ang wakas. Amen. So bilang mga mananampalataya, bilang mga naatasan ng Panginoon na magawa yung misyon, ano po yung mga equipment na kailangan natin for the mission? Ito po yung equipment natin, the Word of God, ang salita ng Diyos, ang good news. Romans chapter 10 verse 14 to 15 said, "How then shall they call on Him whom they have not believed?" Paano nga naman nila tatawagan yung hindi nila pinaniniwalaan? And how shall they believe in Him on whom they have not heard? Wala pa naman sila napapakinggan. Paano yun? And how shall they hear without a preacher? Paano naman sila makakapakinig kung wala namang nangangaral? So ito yung preacher dito. Hindi ito yung mga pastor na nakatayo sa pulpito, kundi ito yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Samaan, sa mga kalye, sa mga kapitbahay, amen, sa garden, sa park, amen. So ito po yung preacher na tinatawag dito, the one who heralds, who proclaims the good news of the Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, mga minamahal, ito po ay responsibilidad ng bawat mananampalataya na ipahayag, ipaabot, iproklama ang mabuting balita ng Diyos sa atin. Bakit kailangan nating iproklama ang salita ng Diyos? Dahil sinasabi po sa Ephesians chapter 2 na ang tao ay patay. Patay dahil sa kanyang kasalanan at sa kanyang mga pagsuway. Yun po yung sinabi doon. At dahil patay ang tao, kailangan niya ng buhay. Amen. At ang nagbibigay buhay ay ang Panginoong Kristo. Amen. Kailangan mayroong makapakinig nun, makaalam nun, upang sumampalataya sila. Amen. Katulad mo, katulad ko, katulad natin na mananampalataya. Amen. Ano pa ang responsibilidad natin? Man is walking a course of distraction. Si ang tao ay lumalakad sa sarili niyang kaparaanan. Kung ano yung gusto ng laman, yun ang sinusunod. Sa pagkawasak doon ang kanyang tungo. Kailangan niya ng kaligtasan. Share the gospel. Amen. Yun po yung sabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 2. Ano pa? Bakit kailangan nating ipahayag ang salita ng Diyos? At bakit ito ay responsibilidad natin? Dahil ang tao ay walang pag-asa. Man is hopeless. Walang pag-asa. Maliban na lamang sa pakikipag-isa sa Panginoong Kristo. Ano niya, kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Amin sa buhay na ito. Amen. Number 4, man is separated from God. Tayo po ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at mga pagsuway.
at kailangan natin si Kristo na makakapagpanumbalik sa ating relasyon sa Diyos. Amen. Praise God. Dahil yun naman po yung original na kalagayan natin eh. Kaya lang nagkasala yung ating mga unang magulang na si Eva at saka si Adan, na ito ay naipasa hanggang sa atin. But praise God, may pag-asa. Ito po yung nagdala sa atin upang tayo ay magkaroon ulit ng reconciliation sa ating Diyos Ama. Kailangan mo si Kristo. Kailangan natin si Kristo. Kailangan ng lahat ng tao si Kristo. Amen. Ano pa? Man is lost, needing to be found. Nakasulat po yan sa Luke chapter 19, verse 10. Hanapin at iligtas ang naligaw. Ito po yung dahilan kaya napunta rito sa earth, sa daigdig natin ang Panginoon Kristo, nagkatawang tao siya. Ang dahilan upang hanapin ang mga naligaw at iligtas. Amen. So ito rin po yung dapat nating gawin. Amen. Since ito yung nilalayo ng Panginoon, ito yung nasa ng ating Panginoon. Alam po ninyo, ang sagot diyan ay ikaw at ako. Amen. Ang kasagutan sa iyo ay nasa sayo. Amen. Nasa sayo sa pamamagitan mo na ipahayag ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo upang makapakinig ang mga tao. Pag sila ay nakapakinig, sila ay mananampalataya. Mayroon pa bang ibang paraan para ang isang tao ay manampalataya? Wala nang iba, kundi ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ikaw ang responsibilidad, ikaw ang kasagutan upang yung mga hindi pa nakakapakinig ay makapakinig ng pagliligtas ng Panginoon, ng pag-ibig ng Diyos. Amen. So ito po, pangalawa na equipment natin for the mission ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Nakasulat po yan sa Acts chapter 1 verse 8, na but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So ang ating pangalawa po na ating equipment for our mission, for the mission na ibinigay sa atin ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu Santo, ito po yung nagbibigay sa atin ng kakayanan, ng kapangyarihan. Hindi po natin kaya na mag-win kung wala po ang banal na Espiritu ng Diyos. Siya po ang magtuturo sa atin, siya ang gagabay sa atin upang mag-isagawa natin ng mainam yung misyon na nilalayo niya, na iniatas niya sa bawat mananampalataya sa atin. Amen. Praise God. Pangatlo na equipment for the mission, prayer. Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication, with requests. Amin ko, ano yung request mo? Ano yung hinihingi mo? Hinihingi mo yung kapitbahay mo, yung pamilya mo na maligtas. Amen. Ipagkakaloob ng Panginoon yon. Amen. So we need to pray. We need the Holy Spirit. We need the Word of God. Ito po yung mga sandata natin. Ito yung mga kasangkapan natin na magagamit natin sa ating pag-iibanghelyo. Amen. Zechariah chapter 2 verse 1 and 2, sinasabi, as a man who is wakened out, basahin ko muna sa 1. Now the angel who talked with me came back and wakened me, sabi niya Zechariah, as a man who is wakened out of his sleep. And he said, the angel, he said to me, what do you see? Marahil ikaw ay natutulog pa. Sabi diyan, gising. sabi ni Zechariah, anghel, ginising siya ng anghel sa kanyang pagkakatulog. Baka hanggang ngayon natutulog ka pa, walang ginagawa. Sabi niya, gising. Idilat ang mata. Itingin sa paligid. What do you see? Sabi ng anghel, ano ba nakikita mo? You know, vision is seeing. Amen. So vision is a power that possesses you and propels you to go forward. Amen. Ito isang panginain at kakayahan. Itong pangitain nito ay kakayahan na taglay mo
na siyang magtutulak sa iyo upang patuloy na sumulong sa utos na humayo at gumawa ng disipulo. Amen. So what do you see from now, next year? Kasi next year, multiplication na tayo. Amen. Ano nakikita mo sa iyong pamilya? What do you see from now, next year, in your family? Saan pa? In your work, in your ministry, in your care group? Ano nakikita mo? Amen. Ipanalangin. Ipanalangin mo sa Diyos na ikaw ay tulungan niya o para maganap mo yung pangitain na ibinigay ng Panginoon. Amen. Sa'yo, Habakkuk chapter 2, verse 1 to 3, sabi diyan, write the vision and make it plain on tablets that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Sabi diyan, isulat mo ang pangitain. Isulat mo ng malinaw upang madaling mabasa at maibalita sa lahat, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban, ngunit tiyak magaganap kung ito may nagtatagal. Ano po sinabi diyan sa Habakkuk? Write the vision. Isulat mo yung pangitain. Ano to? The scope of your vision, yung lawak, yung abot ng isip mo. Alam po niyo yung ating mission statement, nandiyan na po yung sistema o kalakaran na ating tinutuko, na ating tinutungo o tinutumbok sa buhay na ito. 1, seek. Save the lost. Pag nahanap mo na, seek, save the lost. At pag napunta na siya sa ating gawain, disciple them. Amen. Hanggang sila ay maging matatag. At pag na-disciple nila, ipagpatuloy natin ang pagtitrain sa kanila. Bakit? Kailangan mag-train para may magpatuloy doon sa misyon for future leadership. Kasi lahat naman po tayo ay hindi po tayo permanente dito sa mundo. Kailangan mayroong magpatuloy. Amen. Doon sa misyon na inaatas sa atin. Ano pa sinabi dyan? Make it plain. Isulat mo ng malinaw yung vision. Ibig sabihin, clearly define it. Ilatag mo. Ipaliwanag mo. Liwanagin mo. Kailangan maliwanag. Kaya nga po yung mission statement natin, ang liwanag, nandun na yung mga kaparaanan, yung mga steps na dapat nating gawin para maitupad natin yung nilalayon ng Panginoon. Ano pa, number 3? Read it and run with it. Kailangan madaling mabasa. At ito ay binabalita sa lahat. I-broadcast mo before it happen. Amen. Ipahayag mo. Pag-usapan sa care group. Amen. Yung vision, yung mission. Amen. Praise God. Hallelujah. And number 4, wait for it. Amen. Hintayin mo. Tiyak, magaganap. Yung po yung sabi dyan eh. So ang waiting, kailangan po dyan mayroong pagtitiwala, mayroong pagpapasyensya dyan. Be patient and trust. Amen. That God, though parang tila nagtatagal, parang ang tagal-tagal na, parang walang nangyayari, huwag mainip, manalig, magtiyaga na makakamtan ang pangako. Amen. Yung po yung sabi dyan eh. So kailangan yung pananalig natin, yung pagtsatsaga, makakamtan natin siya. Kasi yung po yung sinabi dito sa verse 3 ng Habakkuk chapter 2. Amen. Makakamtan natin yung pangalan. Hindi magtatagal. Tiyak magaganap. Yung po yung sabi dyan. Kaya walang sukuan. Alam mo naman ang sumusuko. Diba? Alam mo, yung hindi marunong sumuko, hindi quitter yan. Yung nagtatagumpay, hindi quitter. Hindi ayawin yan. Amen. Kaya go lang. Dahil sabi nga rin sa salata, sa 1 Corinthians chapter 15:57, yung pong ginagawa natin sa gawain ng Panginoon ay hindi mababaliwala. Amen. Praise God. So, ipanalangin po natin that God may awaken us by His Spirit na maitakbo natin yung misyon, yung vision na binigay sa atin. Amen. Number 5, do it. Ano to? Trust God fully even we don't understand why.
Parang bakit ba natin ginagawa to? Parang wala namang nangyayari. Ang sabi po dyan, just do it. Amen. Just do it. Do it for the glory of God. Kasi sabi naman dito, mangyayari yan sa takdang panahon. Hindi sa takda natin, sa takdang panahon. Amen. Ang kailangan maghasik ng maghasik, maghasik ng maghasik. Bahala si Lord na magpatubo niyan. Amen. So tandaan po natin, vision without action is daydreaming. Amen. Ikaw ay nananaginip lang ng gising. Amen. So, kailangan mayroong gawin. Kailangan lumabas, humayo, nasa labas ng church building ang aanihin. Matthew chapter 9, verse 37, Then Jesus, said to his disciple, The harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Verse 38, Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. The harvest of people is plentiful, sagana ang aanihing mga tao. So ang problema dito, hindi naman yung harvest Hindi yung aanihin. Na masasabi natin hindi pa sila handa. Kasi kung minsan tayo na rin ang gumagawa, no? Ikaw na rin ang gumagawa ng mga dahilan para hindi maipangaral, maihasik ang salita ng Diyos. Pero dito ang problema, hindi yung aanihin sagana ang aanihin. Kundi ang problema dito ay manggagawa. Yun po yun. Amen. The problem is not, the harvest is not ready. Hindi pa ready para pakinggan. Pero ang problema, kokonti lang ang manggagawa. Amen. Kabilang ka ba doon sa kokonti? Sa iilan. So sabi dito, so pray. We need to pray to the Lord of the harvest to send more workers, laborers sa kaharian, ay sa aanihin, sa bukirin. Amen. There are few people who are going into the harvest field to proclaim the good news of the King and His kingdom. Amen, kukunti lang ang nagbabalita, ang pumupunta doon sa bukirin para ipahayag, ipakilala ang hari. Amen. Amen. At ipangaral ang kanyang paghahari, ang kanyang kaharian. Kaya nga sabi ni Jesus dito, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Pray for more laborers. Amen. Ikaw ba'y kasama na doon sa mag-aani? Amen. Alam mo ba na maging isa ka dapat sa mga manggagawa, sa mga mag-aani? Malapit na dumating si Lord, halaka. Baka mahuli ka na walang ginagawa. Tayo po ay magbibigay sulit sa Panginoon. Amen. Maging isa ka sa mga manggagawa, maging isa ka sa mga mag-aani. Pinahahayo ka, tayo ng Panginoon. Lumabas upang anihin ang mga tao na hindi pa nakaparinig o nakarinig ng mabuting balita ni Kristo. Ikaw ang kasagutan upang matugunan ang kakulangan ng manggagawa. Bring in the harvest. Bring people. Amen. Sa church. Amen. Sabi nga dyan, the Lord had seen the field white as for the spiritual harvest of the souls of men. Amen. So, paano ba natin gaganyakin at makakamtan, madadala ang mga anihin? Amen. Sa gawain ng Panginoon. Sabi dyan sa Matthew chapter 9, verse 35, up to 36, ito yung ginawa ni Jesus. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Si Jesus, ang ginawa niya, naglibot lumabas siya, pumunta siya sa mga park, sa mga bahay-bahay. Pumunta siya, naglibot siya, lumabas siya at nangaral. Hello, lumabas.
Amen. Mangaral ng salita ng Panginoon. Labas doon sa comfort zone. Ang sarap kasi di ba? Kaya lang nangyayari, pag tayo nandyan lang, puro barkadahan na lang nangyayari. Hindi na natatakbo yung mission. Lumabas! Ipangaral ang mabuting balita. So itong talatang it allows us to see the heart of Jesus. Amen. And to show to us what kind of heart we must have. Yun po yan. Amen. So matuto po tayo rito sa talatang ito na binasa natin that we must be compassionate. Maging mahabagin po tayo. Alam na natin ang direksyon ng isang tao na hindi nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. So maging mahabagin tayo na sila rin ay maranasan nila yung buhay na binago ng Panginoong Jesucristo. Amen. Pangalawa, we must be praying for more workers. Kailangang manalangin tayo, more workers, more na harvesters. Amen. And number 3, we must be working. Kailangan tayo po ay kumilos, gumawa. John chapter 4, verse 35, you do not say, there are still 4 months and then comes the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for the harvest. Ano po, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang bukid. Ang mga bukid, hilog na at handa na ang aanihin. Huwag nang gumawa ng dahilan. Yun po ibig sabihin. Huwag nang magdahilan. It takes vision to win the loss. Magkaroon po tayo ng panglanaw, ng pangitain sa mga taong ito na sila ay madala sa kaharian ng Panginoon. Amen. Sabi niya rito, they are already white for harvest. Handa na para sila ay makinig. Handa na para sila ay tanggapin ng salita ng Panginoon. Handa na. Amen. So the time to bring people to Christ, ngayon na. Now na. Yun po yung sinasabi dyan. Amen. So mayroon pong pagkakataon, maraming pagkakataon na maaari nating ibahagi ang Panginoong Jesucristo. Katulad yung sinabi dyan, ang mga tao, lupaypay, mga lito. Akala mo, sasaya ng mga tao, pero maraming dalahin yan. Amen. Na kailangan sila ay mabahaginan, makapakinig ng salita ng Diyos upang ang kanilang buhay ay pagpalain ng Panginoon. Amen. So tapos na. The wait is over. Amen. Huwag mo sabihin naghihintay ka pa ng senyales. Sa totoo lang, ikaw ang hinihintay ni Lord. Gumawa ka na. Umakto ka na. Amen. The time to harvest, ngayon na. Amen. Sabihin mo nga sa Panginoon, yes, Lord. Amen. Ako ay hahayo, gagawa ng disipulo, tutuparin ko ang misyon, ang vision na ibinigay mo sa amin. Amen. Purihin ang Diyos. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita na naibahagi sa araw na ito. Itong magbigay, Panginoon, ng kabatiran sa amin, kaunawaan sa bawat isa o Diyos, na ito, Panginoon, ay maitakbo ng mainam, na makagalaw ang bawat isa, lalo't higit ang mga mananampalataya na patuloy pang umabot ng mga hindi pa kasama sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, salamat sa Kanya na nag-yes, Lord, sa misyon, sa vision na ibinigay mo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang pagpapala ng Diyos ay sumasa inyo. Amen. Praise God.